Gumagamit ang nanay ko ng isang ahas tuwing gabi. Bawat ahas na nagagamit niya ay bumubula ang bibig at namamatay. Hanggang sa makahuli ang nanay ko ng isang berdeng ahas na may bukol sa ulo. Ngunit bigla na lang nagsalita ang berdeng ahas. Ate, ikaw ang aking huling pagsubok. Kung papakawalan mo ako, sisiguraduhin kong gagawin kitang pinakamayaman sa lugar na ito. Alam na alam ng nanay ko ang pagkakaiba ng panandaliang ginhawa sa pangmatagalang kasaganaan. Hindi lang siya tumango bilang pagsang-ayon. Gumawa pa siya ng isang lihim na kasunduan sa berdeng ahas. Mula noong araw na iyon, naging sobrang nahumaling ang nanay ko sa paggawa ng mga kabaong. Ang mga kabaong na gawa namin ay hindi lang nakapagpapanatili ng kabataan ng mga babae, kundi nagpapabalik din ng lakas at sigla ng mga lalaki. Araw-araw, walang tigil ang dating ng mga taong gustong magpagawa ng kabaong. At sa pamamagitan ng galing niyang iyon, napalaki ako ng nanay ko. Ayaw ng mga bata sa aming nayon na puno ng kabaong ang aming bakuran. Niisip nilang malas daw ito, kaya walang gustong makipaglaro sa akin. Tanging ang berdeng ahas lang ang hindi nawawala sa tabi ko. Sa araw, magkasama kaming naglalaro, at sa gabi, magkatabi kaming natutulog. Hanggang isang araw, nagkulong ang nanay ko sa kanyang pagawaan. At nagpuyat siya ng 7 magkakasunod na gabi, para makagawa ng 5 espesyal na kabaong. Ang 5 kabaong na ito ay magkakaiba ang kulay. Sabi ni nanay, ang tawag sa mga iyon ay kabaong ng 5 elemento. Ang 5 kabaong na ito ay ipinadala sa 5 pamilya sa syudad na malapit ng Malugi. Kapalit nito ay 5 kasulatan ng kasal para sa akin, na may tatak ng dugong kamay. At ang 5 pamilyang nakatanggap ng kabaong ng 5 elemento, sa loob lamang ng ilang taon ay naging ang 5 pinakamayamang pamilya sa syudad. Taon-taon, dinadala nila ang kani-kanilang mga anak na babae upang bisitahin ang nanay ko sa aming nayon. Pero pakiramdam ko, hindi ako gusto ng mga anak nilang iyon. Sa tuwing tinitingnan nila ako, kitang-kita sa mga mata nila ang pagkasuklim at pangmamata. Iniisip nilang marumi ako. Noong una, akala ko na hanggat mananatili akong tahimik at mabait, magiging payapa lang ang takbo ng buhay ko. Pero noong ako'y 9 na taong gulang, biglang nagkaroon ng malalaking itim na pasa sa katawan ko. Isang tingin lang ng nanay ko, at ipinahayag na niya sa lahat na titigil na siya sa kanyang ginagawa. Mula noon, hindi na siya gumawa ni isang kabaong. At mula rin ng panahong iyon, milagrosong nawala ang mga pasa sa katawan ko. Tinanong ko rin si nanay, kung bakit nang tumigil siyang gumawa ng kabaong, ay gumaling ang sakit ko. Pero seryosong sinabi sa akin ng nanay ko, hindi gumaling ang sakit mo, dahil isa ka ng patay. Ang buhay mo ngayon ay ninakaw ko lang. Talagang natakot ako sa mga sinabi niya. Saglit akong hindi malaman kung ano ang sasabihin. Pero seryoso siyang tumingin sa akin. Ang buhay mo ay ninakaw ko mula sa isang kabaong ng dragon sa yumib ng 10,000 halimaw. Hindi ko alam kung bakit, pero may taglay na enerhiya ng dragon ang katawan mo. Sa loob ng 9 na taon, umaasa lang ako sa paggawa ng kabaong, para gamitin ang enerhiya mo ng dragon kapalit ng lakas buhay ng mga taga-nayon. Dahil doon, bahagya ka lang nabuhay hanggang ngayon. Pero limitado lang ang enerhiya mo ng dragon. Hindi na ako pwedeng gumawa pa ng kabaong. Pinagbilinan niya ako, mula ngayon, bawat taon sa araw na ito, sa panahong pinakamatindi ang enerhiya ng kamatayan, kailangan mong magtago sa loob ng kabaong. Ito ay para makaiwas sa paghahanap ng mga multong taga-sundo mula sa ilalim ng lupa. Nang gabing iyon, sa labas, umuugong ang masamang hangin. May mga iyakan ng multo at alulong ng mga lobo. Ay kung anong bagay na walang tigil na kumakalmat sa takip ng kabaong. Nakahiga akong mag-isa sa madilim na kabaong. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Basang-basa na ng malamig na pawis ang damit ko. Nararamdaman kong nagwawala ang enerhiya ng kamatayan sa loob ng aking katawan. Sa sobrang sakit, parang pinahihirapan ang buo kong katawan. Pero sa sandaling iyon, yung maliit na berdeng ahas na kasama kong lumaki, biglang pumasok sa siwang ng kabaong, at madulas na gumapang papasok sa aking mga braso. Sa dilim, isang mahinang halimuyak ang biglang kumalat. Pinawi nito ang amoy ng pagkabulok sa loob ng kabaong. Habang ako'y tuliro, naramdaman kong ang kayakap ko ay hindi na isang malamig na maliit na hipon, kundi isang napakagandang dalaga. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Ang kanyang kagandahan ay nakatutulig. Para talaga siyang isang diwatang bumaba mula sa langit. Siya ang pinakamagandang taong nakita ko sa buong buhay ko. Ang kanyang malamig na katawan ay dahan-daang dumadampi sa mga pasa sa aking katawan. May kakaibang kilig at pamamanhid akong naramdaman mula sa aking balat. Ang sakit sa loob ng katawan ko ay nagsimulang mawala ng paunti-unti. Napalitan ito ng kapayapaan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Para bang hanggat nandyan siya, walang sino man ang makakasakit sa akin. Hanggang kinabukasan ng umaga, hinayla ko ni nanay palabas ng kabaong. Doon ko lang napansin na nawawala na ang berdeng ahas. Dali-dali akong pumasok sa bahay para hanapin siya. Hinalugog ko ang bawat sulok ng bahay, pero hindi ko mahanap kahit ang anino niya. Napansin ko sa aking pulso. Hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng isang berdeng pulsaries na magkadugtong ang ulo at buntot. At simula sa araw na iyon, tinuruan ako ni nanay araw-araw ng iba't ibang sining ng mahika. Hanggang sa ako'y maging 16 na taong gulang. Biglang sunod-sunod ang naging kamalasan sa aming nayon. Para bang may naglagay ng isang masamang sumpa. Ang mga alagang hayop sa nayon ay namatay lahat sa loob lang ng isang gabi. Maraming kabataang lalaki ang umakyat sa bundok para manguha ng panggatong. Pero lahat sila ay misteryosong nabalian ng binti. Sabay nito, nagsimula na ring lumala ang kalagayan ng katawan ko. Ang mga kamay ko na dati ay may itim na pasa lang, ngayon ay tinubuan na ng mga itim na kaliskis. Ang mga kaliskis na iyon ay matigas at malamig, at matalim ang mga gilid.
Isang bahagyang pagdampi lang ay ramdam ko na ang matinding sakit. Maging ang pagbibihis ay naging isang pahirap. Nagkulong si nanay sa kanyang silid at nagsindi ng insenso. Nagbasa siya ng kapalaran buong magdamag. Paglabas niya, ang dati niyang itim at may kantab na buhok ay naging puting-puti na. At ang kanyang katawan ay sobrang nanghina. Nakatitig siya ng mariin sa direksyon ng bayan. Nagngingit-ngit niyang binigkas ang ilang salita. Ang enerhiyang bumubuhay sa iyo at ang enerhiya ng dragon sa iyong katawan ay ninakaw na ng iba. Habang lumalala ang kamalasan sa aming nayon, ang mga tiyo at tiya na dating may utang na loob kay nanay ay nagsimulang manayra sa aming likuran. May nagbuhos ng dugo ng itim na aso sa harap ng aming pinto sa kalagitnaan ng gabi. Si nanay daw ay isang matandang halimaw na sumisipsip ng enerhiya ng tao. Ang mga kabaong na iyon ay pawang masasamang bagay na sumisipsip ng enerhiya ng tao. Hanggang sa isang araw, dumating ang pinuno ng nayon kasama ang mahigit 10 kalalakihan. Sinira nila ang pinto ng aming bahay. Ginamit nilang dahilan ang sunod-sunod na kamalasan. At ipinilit na kagagawan ito ng kulam ni nanay. Gaya ng mga masasamang loob, ang iilang natitirang mahahalagang gamit at pagkain sa bahay ay ninakaw nilang lahat. Masamang babae, kung hindi dahil sa paggawa mo ng mga demonyong kabaong na iyan. Magiging ganito ba kamalas ang nayon ngayon? Itong kakarampot na pagkain ay kabayaran na lang para sa aming lahat. Sa susunod na maghasik ka pa ng lagim, lumayas na kayo sa nayon na ito. Nagpakawala ako ng enerhiya ng kamatayan para lumaban. Pero mahigpit akong pinigilan ni nanay. Pag-ulong niyang ipinaalala sa akin, huwag na huwag mong gagamitin ang iyong kapangyarihan bago ang gabi ng inyong pagsasama. Dahil aakitin nito ang mga sugo ng kamatayan para kunin ang buhay mo. Ang ilang mga taga-nayon na walang nakuha na magandang bagay, ay kami naman ang pinagbuntunan ng galit at binugbog. Para protektahan ako, brutal nilang itinumba si nanay sa lupa. Umubos siya ng sandamakmak na sariwang dugo. Mula noong araw na iyon, sa tuwing naglalakad ako sa nayon, ang tingin sa akin ng lahat, ay puno ng hayagang pagkasuklam at pagkamuhi. May mga bata pang ang nambabato sa akin. Tuwing gabi, kapag hindi ko na makayanan ng sakit dahil sa pagpapahirap ng mga kaliskis. O kapag palihim akong umiiyak sa ilalim ng kumot, laging nagliliwanag ng bahagya ang pulse aries na berdeng ahas sa aking pulso. Kasunod nito ang isang napakabanayad na lamig, na nagpapaginhawa sa aking pulso. Gaya ng napakagandang dalaga noon. Para bang yakap-yakap niya ako sa loob ng kabaong. Noong 18 taong gulang ako, biglang nawala ang nanay ko. Hinanap ko siya sa bawat sulok ng aming baryo. Pero sa huli ay natagpuan ko siya sa loob ng isang kabaong sa aming bahay. Mahigpit siyang nakapikit, napakaputla ng kanyang mukha. Nag-alala ako na baka may masamang nangyari sa kanya. Sinubukan ko siyang yugyugin para magising. Pero bigla siyang nagsalita at nagtanong, "Chen-an, ilang taon ka na?" Nagulat ako ng husto, pero nagmamadali pa rin akong sumagot. Ipinanganak ko ako noong Setyembre 9, sa taon ng kuneho. Kakalabing-8 ko lang po ngayon. Nang marinig ni nanay ang sinabi ko, bigla siyang bumangon mula sa kabaong. Mali, ipinanganak ka noong Setyembre 9, taon ng dragon, alas 9:09. Kahapon ka palang naging eksaktong 17 taong gulang. Medyo naguluhan ako, naghahalusinasyon na ba si nanay? Pero bigla siyang umubo ng malakas at nagbuga ng itim na dugo. Nasinundan ng isang nakakakilabot na tawa. Nanalo, nanalo, sa wakas, nanalo tayo. Labis akong natakot sa itsura niya. Tinanong ko siya kung ano ang ipinanalo namin. Unti-unting tumaas ang tono ng kanyang boses. Natalo natin ang langit, Chen-an. Sinabi ko na sa iyo, ninakaw kita mula sa kabaong ng dragon. Kakaiba ang iyong pagkatao, at dahil sa pilit na paghiram ng kapalaran, tayo ay talagang lumalaban na sa kalangitan. Ang enerhiyang hiniram natin sa mga nagdaang taon, ay hindi lubusang sumanib sa iyong katawan. Kaya naman nagkaroon ng mga kakaibang pagbabago. At bago ka mag-18, makararanas ka ng parusa mula sa langit at lupa. Kaya sinadya kong dagdagan ng 1 taon ang edad mo. Para linlangin ang kalangitan. Para mapaaga ang pagdating ng parusa ng langit. At hindi ito sumabay sa parusa ng lupa. Ngayong araw, sinalunan ni nanay ang parusa ng langit para sa iyo. Napatulala ako habang tinitingnan ng nanay ko. Hindi ko kaagad ma-digest ang lahat ng ito. Dahan-daang gumalaw palabas ang nanay ko mula sa kabaong. Nanginginig ang kanyang 2 kamay. Mula sa kanyang dibdib, inilabas niya ang 5 kasunduan sa kasal na nakabalot sa pulang sutla. Isiniksik niya ito sa aking mga kamay. Ito ang mga kasunduan sa kasal na nakuha ko kapalit ng posisyon ko bilang opisyal ng 5 elemento. Ang 5 babaeng ito ay mga Phoenix Maiden na may pambihirang kapalaran. Sa susunod na taon, darating ang malaking sakuna. Dalhin mo ang mga kasunduan sa kasal. Pumunta ka sa syudad at pumili ng isa sa kanila para pakasalan. Gabi-gabi, alagaan mo siya gamit ang iyong enerhiya. Sa ganoong paraan, unti-unting mawawala ang enerhiya ng kamatayan sa katawan mo. Pero kahit na pumili ako, papayag kaya sila? Umubo ang nanay ko ng 1 beses. At nagbuga ng maitim na dugo. Pagkatapos ay marahan niya akong pinakalma. Kung mayroon silang utang na loob, dapat pa nga silang magmakaawang magpakasal sa'yo. Para mabayaran ang utang nila noon. Pagkasabi niyon, tinitigan niyang maigi ang berdeng pulse aries sa aking pulso. Nahihirapan siyang nagbilin. Tandaan mo ang pulse aries na ito. Ano man ang mangyari, huwag na huwag mo itong aiwawala. Pagkasabi niya niyon, nalagutan na siya ng hininga. At bumagsak sa sahig na puno ng dugo. Noon ko lang, nakita ang mga medical record niya na nakakalat sa ilalim ng kanyang kama. Matagal na pala siyang may stage 4 na bone cancer. Pero hindi niya kailanman sinabi sa akin. Napaluhod na lang ako sa sahig. Hawak ang 5 kasunduan sa kasal, humagulgol ako ng todo. Kinabukasan, sa maputik na bakuran,
Nagtayo ako ng isang simpleng altar para sa kanya. 3 araw na walang tigil ang malakas na ulan. Suot ang aking lumat punit na damit panluksa. Nakaluhod ako sa harap ng lalagyan ng baga at nagsusunog ng papel. Napakatahimik ng buong nayon, para bang patay. Yung mga taga-nayon na tinulungan noon ng nanay ko. Ngayon ay nagtatago lang lahat sa kani-kanilang mga bahay. Wala man lang ni isang dumating para magsindi ng insenso. Ang pait ng pag-iwan ay nag-iwan sa aking puso ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang orihinal kong plano, pagkatapos ng burol ng aking ina, ay dalhin ang kasulatan ng kasal sa lungsod para magpakasal. Ngunit noong hapon ng 3 araw, biglang may narinig na malalim na ugong ng makina mula sa malayo. 5 napakagarang sasakyan, sa paraang napaka-arogante, ang huminto sa harap ng aking sira-sirang bakuran. Umupas ang mga pinto ng kotse. 5 babaeng mukhang elegante at mayaman. Suot ang kanilang eleganteng mga high heels. Habang pinapayungan ng mga bodyguard na nakaitim, ay pumasok sa bakuran na puno ng abo at usok. Ang matapang na amoy ng mamahaling pabango nila, ay agad na tumabon sa amoy abo sa lamayan. Pero dahil sa eksenang dala ng mga mamahaling sasakyan, ang mga kapitbahay na kanina lang ay nagtatago sa malayo, ay nakapalibot na ngayon sa aming bakuran para makiusyoso. Ang babaeng namunguna sa kanila, ay nakasuot ng isang mamahaling pulang-pulang bestida. Naglakad siya papunta sa harap ng lamayan. Kinuha ang insensong inabot ng bodyguard, at magalang na yumuko ng 3 beses. Yung babaeng katabi niya na nakasuot ng mahabang lilang bestida, ay bahagyang namumula ang mga mata, at marahan pang pinunasan ng tisyo ang gilid ng kanyang mga mata. Ako si Jiang Shuman, mula sa pamilyang Jiang. Tumingon ang babaeng nakapulang bestida. Ang kanyang boses ay malambing, parang daloy ng tubig sa sapa. Ito si Su Mengyao, mula sa pamilyang Su. Kasama rin ang mga kapatid mula sa pamilyang Bai, Liu, at Shen. Ikaw si Chen An, hindi ba? Nang marinig ko ang 5 pangalang iyon, at habang tinitingnan ang mga mukha sa harapan ko, na may bahid ng pagiging pamilyar at ubod ng ganda, biglang nanginag ang buo kong katawan. Jiang Shuman, Su Mengyao. Sunod-sunod na nag-flashback sa isip ko. Ang 5 kasulatan ng kasal na ipinilit ibigay sa akin ng nanay ko bago siya mamatay. Ang mga pangalan at petsa ng kapanganakan na nakasulat doon. Lahat ay tumugma. Sila nga talaga. Sila nga yung mga babae noong bata pa kami. Yung 5 babae na laging nandidiri sa akin dahil madungis ako. At sila rin ang 5 mapapangasawa na iniwan sa akin ng nanay ko bago siya pumanaw, model. Narinig ko, pumanaw na raw si Tia Chen. Doon, malaki ang utang na loob ng aming 5 pamilya kay Tia Chen. Humakbang pasulong si Jiang Shuman. Bahagyang umikot ang kanyang magagandang mata. Puno ng habag ang kanyang mga titig. Sinadya naming pumunta para ihatid siya sa kanyang huling hantungan. At para na rin tapusin ang napagkasunduan noon. Ang napagkasunduan noon, ibig sabihin, magpapakasal kayo sa akin. Agad na namasa ang mga mata ko. Sa panahong itinuturing ako ng buong nayon na malas. Sila na matagal ko nang hindi nakikita ay talagang dumating para tuparin ang pangako. Lumapit na rin si Su Mengyao. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Oo, Chen An, basta't ilabas mo lang ang kasunduan sa kasal. Pumili ka ng isa sa amin. At agad kaming makikipagkasundo sa iyo. Mula ngayon, hinding-hindi na namin hahayaang maapi ka pa kahit kaunti. Nang marinig ito, agad na nagingay ang mga nakikiusyosong taga-nayon sa labas. Nako, mga senyorita, siguradong nagkamali kayo ng bahay na pinuntahan. Ang lalaking yan ay may dalang kamalasan. Mayroon pa yang nakakadiring itim na kaliskis sa katawan. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Oo nga, siguradong mga influencer yan galing sa syudad. Nagfi-film siguro ng kung anong prank show. Karapat-dapat ba siyang magkaasawa? Nagbulungan ang mga taga-nayon. Nagtuturuan, puno ng hindi may tatagong inggit ang kanilang mga mata. Pagkutsa at panunukso na parabang nanunood ng isang palabas. Samantala, ang puso ko na may halos lumabas na sa aking dibdib. Agad na bumuhos ang aking mga luha, sa panahong iniiwasan ako ng buong nayon na parang may dalang salot. Ang mga mayayamang dalaga mula sa syudad ay personal pang pumunta rito para makipagkasundo. Salamat sa inyo. Hindi ako makapagsalita sa sobrang emosyon at pag-iyak. Dali-dali kong ipinuna sa aking damit panluksa, ang mga kamay kong puno ng putik, na parabang isang kayamanan. Maingat kong kinuha mula sa aking dibdib ang 5 kopya. Ang marriage contract na pinainit ng aking katawan. Iniabot ko ito sa kanya. Buong lamang na tinanggap ni Jiang Shuman ang marriage contract. Habang tinitingnan ang mga bakas ng dugo sa ibabaw nito, isang tusong kislap ang bahagyang gumuhit sa kanyang mga mata. Chen An, hindi namin kailangan ng dote mo. Pero dahil narito tayo para sa ating engagement, ayon sa tradisyon, kailangan nating magkaroon ng simbolo ng ating pag-iibigan, hindi ba? Pagkarinig nyon, mabilis akong tumango. Napakamot ako sa ulo habang iniisip kung anong bagay ang mayroon ako na maaaring maging simbolo ng aming pag-iibigan. Ngunit sa sumunod na sandali, naglakbay ang tingin ni Jiang Shuman. At sa huli ay napadako sa aking pulso. Sa suot kong berdeng pulse earrings, nakikita kong napakaganda ng pulse earrings mo. Kung kaya, gawin na lang natin itong simbolo ng ating kasunduan. Ibigay mo sa iyong magiging asawa para itago. Pwede ba? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bigla akong natigilan. Hindi ko na malayang napatakip ako sa aking pulso. Ang pulse earrings na ito ay matagal nang naging bahagi ng aking pagkatao. Kasama ko na ito mula pagkabata. Pasensya na, huwag lang ito. Humiling ako, at umatras ng isang hakbang dahil sa takot. Ako, maghahanap na lang ako ng iba. Ngunit ang pag-atras kong iyon, ay tila nagsindi ng isang mitsa. Bakit ba hindi ka marunong makisama? Hindi napigilan ng asawa ng kapitan ng nayon, na nanunood sa labas, na manukso.
Isang dalaga mula sa 5 dakilang pamilya ang nagkukumahog na pakasalan ka. Hinihingi lang sa iyo ang isang walang kwentang pulsaries bilang simbolo ng inyong kasunduan. Pero ipinagdadamot mo pa, hindi ka ba nahihiya? Sumali na rin sa kantsawan ng ilang mga taga-nayon. Puno ng pang-aalipusta at inggit ang kanilang mga mukha. Namula ang mukha ko sa hiya, nakabitin sa ere ang aking kamay. Nag-aalangan kung paano ipapaliwanag. Sa mismong sandaling iyon, diretsong lumapit si Sumengyaw. Tiningnan ako ng kakaiba, sinamantala ang aking pagkatuliro, bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Ang pulsaries na iyon, ay marahan ngunit sa pilitan niyang inalis, at iniabot sa mga kamay ni Jiang Shuman. Ayan, ngayong naibigay na ang simbolo. Itinuturing ng sarado ang ating kasunduan sa kasal. Sinuri ni Jiang Shuman ang kulay berdeng pulsaries sa kanyang kamay. Pababakas sa kanyang mga mata ang di maipaliwanag na kagalakan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang itim na telang seda. Lumapit siya sa aking harapan. Chen-an, para ipagdiwang ang ating kasunduan. Naghanda kami ng sorpresa para sa iyo. Ayon, tatakpan namin ang iyong mga mata gamit ang telang ito. Kaming 5 ay tatayo lang dito. Kung sino man ang mahuli mo, siya ang makakasama mo sa silid ngayong gabi. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, biglang namula ang aking mga tainga. Ngunit nang maalala ko si inay, umiling pa rin ako para tumanggi. Pero habang tinatakpan ni Jiang Shuman ang aking mga mata ng itim na tela, nakangiti siyang nagsalita sa akin. Nagpakita sa panaginip ko ang iyong ina kagabi. Sinabi niyang ang pinakamalaki niyang pagsisisi ay ang hindi ka makitang may kasal. Ginagawa namin ito para matupad ang kanyang huling habilin. Sa sandaling iyon, inakala ko talagang sa wakas ay kinaawaan na ako ng langit. Ngunit sa mismong sandali na natakpan ng aking mga mata, hindi ko sinasadyang masulyapan si Jiang Shuman. Biglang lumitaw ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, naging ganap na madilim ang aking paningin. Sa aking pandinig, tanging ang tibok ng puso at paghinga ng 5 dalaga na lamang ang natira. Ang sining ng gabi na itinuro sa akin ni inay sa loob ng 7 taon. Sa wakas ay mapapakinabangan ko na ngayon. Lihim akong gumawa ng isang senadoryas gamit ang aking mga daliri, at pinaga niya ang kakayahang pakinggan ng paghinga at pakiramdaman ng ki. Agad na kumalat ang aking pandama. Malino kong nakikita ang lahat sa paligid. Pero, hindi ko nakita ang isang mapagmahal na nobya. Nakita ko lang si Sumengyaw na katatapos lang itago ang 5 marriage certificate. Puno ng pandidiri niyang pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang disinfectant wipes. Ang hawakan ng mga bagay na nahawakan niya. Nakakadiri talaga. Kailangan kong maghugas ng 10 beses pag-uwi ko. Kinukuhanan naman ni Jiang Shuman ng litrato ang hawak niyang snake chain. Tila ipinapadala niya ito sa kung sino para kumpirmahin. Bilisan ninyo. Kuhanan ninyo ng malinaw ang itsurang tanga ng gwapong to. Post niyo sa circle natin. Para naman may mapagtawanan ng lahat. Ang natitirang 3 babae ay nakataas ang kanilang mga telepono. Palihim na tumatawa, habang mahigpit na nakatutok sa akin ang kanilang mga kamera. Tingnan mo nga yung itsura niyang yan, sobrang excited. Akala niya talaga na babagay siya sa atin. Jiang, tama na ang laro. Idikit mo na yung pangsupil na talisman sa noo niya para makaalis na tayo. Kasabay nito, isang matapang na amoy ng cinnabar, na may halong mabahong lansa ng dugo ng itim na aso. Ang biglang pumasok sa ilong ko. Iyon ang masamang tinta na ginagamit sa pagguhit ng pangsupil na talisman. Natigilan ako, kaya pala, hindi sila naparito para magpakasal sa akin. Nandito sila para linlangin ako at kunin ang marriage certificates, para nakawin ang bracelet ko. At dito pa mismo sa harap ng lamayan ng nanay ko, para hiyain ako sa napakabastos na paraan. Para pilitin akong iatras ang kasal. Sa sandaling iyon, ang puso ko'y tuluyang lumubog sa kailaliman ng dagat. Nagngingit-ngit ako sa galit. Ang pisi ng katinoan sa isip ko ay biglang naputol. Pinaliwala ko ang huling habilin ng aking ina na huwag. Basta-bastang gagamitin ang enerhiya ng kamatayan. Pinakawalan ko ang pinipigilang enerhiya ng kamatayan sa loob ng aking katawan. Sa sumunod na segundo, isang malakas na kalabog ang narinig. Ang sirasirang kahoy na pinto ng bulwagan ay biglang isinara ng malakas ng isang kakaibang hangin. Ang dating tahimik na bakuran ay biglang napuno ng isang malamig at nakakakilabot na hangin. Ang apoy sa loob ng bahay ay hinaypan at naging kulay berde. Anong nangyayari? Bakit nagsara ang pinto? Nanginig sa takot ang ilang mga dalaga. Lumapit si Sumengyaw sa tainga ni Jiang Shuman. Ate Jiang, hindi kaya iyan ang masamang espiritu ni Tita Chen? Nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Sinadya kong hindi tanggalin ang peering sa mata. Nagkunwari akong walang alam sa nangyayari. Ngunit isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bakit hindi na kayo nagsasalita? Pwede na ba akong magsimulang manghuli? Pero pakiramdam ko ayos lang naman kayong lahat. Pwede ko ba kayong kunin lahat? Nananaginip ka. Isang dalaga ang hindi na nakapagpigil at akmang saysabog sa galit. Pero pinigilan siya ni Jiang Shuman. Bibilang ako ng 3 at magsisimula ka ng manghuli. Pinilit ni Jiang Shuman na tiisin ang kanyang takot. Hawak-hawak ang anteng-anteng na may mga kakaibang simbolo. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Handa na itong idikit mismo sa noo ko. Para tapusin na ang kalokohang ito. Noong mismong sandali na ididikit na niya ito, bigla kong itinaas ang aking kamay. At sa sobrang tumpak, nahawakan ko ang kanyang pulso. Napasinghap si Jiang Shuman. Nanigas ang buo niyang katawan. Haha, huli ka. Hinayla ko siya ng malakas habang nakapiring. At marahas siyang niyakap. Isang madilim na enerhiya ang damaloy mula sa aking daliri papasok sa kanyang pulso. At mahigpit na kinapitan ang punto ng kanyang buhay. Hindi ko man alam kung sino ka. Pero dahil nahuli na kita, pagsaluhan na natin ang ating unang gabi. Chen-an, bitawan mo ako. Sa wakas ay nataranta na si Jiang Shuman. Dahil sa matinding sakit at takot, pilit siyang nagpumiglas.
Pero ang lakas niya, ay parang sisiw lang sa aking mga kamay. Hindi siya makawala, noong handa na akong tapusin ang pagpapanggap, at bigyan siya ng leksyon na mas masahol pa sa kamatayan. Isang napakatining at nakakapangilabot na tunog ng suona ang umalingaw-ngaw. Biglang tumagos sa makapal na ulan, at diretsyong tumimo sa aking pandinig. Hindi iyon tugtugin ng isang buhay na tao. Iyon ay mula sa mga sugos sa ilalim ng lupa. Ang himig na gabay nila kapag lumalabas sila para kumuha ng kaluluwa. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Patay, ngayon ang aking ika-18 kaarawan. Ang araw ng aking kamatayan. Ginamit ko ang enerhiya ng kamatayan kanina. Hindi ko akalain na ganito kabilis kong naakit ang mga taga-ilalim ng lupa. Kung hindi ako titigil ngayon, oras na mahanap ako ng mga sugo, tiyak na mamamatay ako ngayong araw. Nagmamadali kong pinaikot ang aking kapangyarihan. Agad kong pinigilan pabalik sa aking dantian ang nagwawalang enerhiya ng kamatayan sa loob ko. Bumagsak ang daloy ng enerhiya ng kamatayan. Biglang nang inag ang aking katawan. Ang mga laman loob ko ay parang pinukpok ng maso. Agad akong nanghina ng sobra. Nanlambot ang aking mga braso at binti. Walang lakas kong nabitawan ng kamay ni Jiang Shuman. Ang pagbaliktad ng daloy ng enerhiya ng kamatayan ay puminsala sa aking mga daluyan ng enerhiya ng matagal. Hindi ko na muling magagamit ang enerhiya ng kamatayan. Kasabay ng pagbawi ko sa enerhiya ng kamatayan, biglang huminto ang nakakakilabot na hangin sa labas. Ang tarangkahan ay magkakasamang itinulak at binuksan ng mga taga-nayon sa labas. Mabilis kong hinablat ang itim na tela sa aking mga mata. Tiningnan ko ang 5 babaeng hindi pa rin makahumas sa takot sa aking harapan. Nagkunwari akong inosente at nagtanong, anong nangyayari? Bakit ang lakas ng hangin? Shuman, hindi ba't dapat isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw? Hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi. Isang malakas na sampal ang iginawad sa akin ni Jiang Shuman. Buong lakas itong tumama sa aking mukha. Hinawakan ko ang aking mukha. Pilit na itinago ang galit sa aking mga mata. Nagkunwari akong hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Shuman, bakit mo ako sinampal? Hindi ba sabi mo sa harap ng nanay ko ay papasok na tayo sa ating silid? May sira ka ba sa ulo? Halos hindi makapaniwala si Jiang Shuman sa kanyang naririnig. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Bigla niyang itinaas ang hawak niyang 5 kasulatan sa kasal. Sa harap mismo ng altar ng nanay ko. Sa isang malakas na pagpunit, walang awa niya itong pinagpira-piraso. Chen An, isa kang hamak na palaka. Nababaliw ka na sa pangarap mong makuha ako. Bakit hindi ka man alamin at tingnan ang sarili mo? Karapat dapat ka bang makaisang dibdib ko? Sa sandaling iyon, ang mga nagkalat na piraso ng papel ay parang sunod-sunod na malalakas na sampal. Nadama po sa aking mukha. Pagkatapos noon, itinapon ako ng mga bodyguard ni Jiang Shuman sa bakuran. Bumagsak ako sa putikan. Nanginginig ang buong katawan ko. Sa mga oras na iyon, ang kapitan ng baryo at ilang matitipunong lalaki na nanonood lang sa bakuran ay hamarang sa harapan ko dala ang kanilang mga asarol at pala. Anong ginagawa ninyo? Binubuli nyo ba ang ulila dito sa aming baryo? Pasiga na sabi ng kapitan na puno ng matuwid na galit. Habang tinitingnan ko ang malapad na likod na nagpoprotekta sa akin, biglang sumili ang isang kislap ng pag-asa sa aking mga mata. Mayroon pa rin palang mga kababaryo na nakakaalala sa pinagsamahan. Nanikip ang lalamunan ko. Aamba na sana akong magpasalamat. Ngunit sa sumunod na segundo, nagbago ang mukha ng kapitan at naging parang isang lokal na siga. Ngumiti siya nang may pagsisipsip kay Jiang Shuman. Pero, iba usapan yon. Itong si Chen An ay lamaking walang modo. Kasalanan niyang nadumihan ang inyong paningin. Paluluhurin namin siya para humingi ng tawad sa iyo. Pero dahil sinira ninyo ang mga patakaran ng baryo ngayon, kailangan ninyong mag-iwan ng danyos, di ba? Sa harap ng pangingikil ng kapitan at ng mga kasama niya, isang mapanghamak na tawa ang pinakawalan ni Jiang Shuman. Hindi man lang niya binigyan ng pansin ang mga taong ito. Gusto ninyo ng bayad pinsala, tama? Sige ba? Pamitik siya. Agad na binuksan ng bodyguard ang iilan. Sa mga itim na briefcase na kunwari mga dot. Sunod-sunod na bumuhos ang mga bigkis ng mapupulang salapi, at diretsyong nahulog sa lupa. Naipon ito at naging parang isang maliit na bundok. Agad na nanlaki ang mga mata ng punong bayan at ng mga taga-nayon. Maging ang kanilang paghinga ay bumigat. Hindi nila namalayan. Lahat sila ay umurong sa likuran ng 5 mayayamang dalaga. Lahat sila ay umurong sa likuran ng 5 mayayamang dalaga. Hindi nila namalayan. 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 Hindi nila namalayan.
Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan. Hindi nila namalayan.